3. Psalm chapter 73. Basahin po natin verses 1 to 3. Ang sabi po sa wikang Ingles, first verse, ang sabi po, sabay-sabay po nating basahin. Ready, begin. Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart. But as for me, my feet were almost gone. My steps had well nigh slipped. For I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay sandaling manalangin. Let us pray. Manaming Diyos, pagpalain mo po ang mensahe na amin po mapagbubulay-bulayan ngayong pong gabing ito. Gamitin mo po ang mga katotohanan ng iyong salita upang patuloy pong magturo sa amin at magpaalala sa amin ng mahalagang mga bagay. Makita namin sa tamang paraan ang mga nagaganap, Panginoon, sa aming pong paligid. At huwag maging dahilan, Panginoon, upang maapektuhan ang pagtitiwala namin sa iyo sa mga bagay na hindi kaaya-aya, maging hindi ayon sa aming ine-expect bilang mga mananampalataya. Kundi bagkus, Panginoon, magkaroon kami ng pusong nagtitiwala sa iyong paraan, sa iyong kalooban, sa iyong layunin, at papangyarihin mo po ang yung nais o aming Diyos, at patuloy kaming tumatag at tumibay sa aming pananampalataya. Amin pong itinataas ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magsiupo po tayong lahat. Paalala po, bago po tayo dumako sa ating pag-aaral sa darating pong May 6, paki-announce na rin natin to sa Sunday, May 6, magkakaroon po ng fellowship ang lahat ng WOW, lahat ng Women of Wisdom, kakaroon po ng fellowship at 2 p.m. Ito po ay sa susunod na Miyerkules. At ito po ay movie time. Tama po ba? Manunood kayo ng pelikula. At Korean novela ba? Hindi, sorry po. Ba't ba Korean? Family movie, family oriented movie. So pag-pray po natin, lahat ng mga wow ay sa darating po Miyerkules po yan. Manunood po kayo, meron kayong fellowship at the same time, movie time. Okay? This coming Wednesday. Paalala po natin sa Sunday, pakisama sa ating announcement. Sa gabi pong ito, nais ko pong pag-aralan po natin ang paksa na ating pong pinamagatang When Faith Falters, God is Faithful. Kahit na darating ang pagkakataon sa buhay ng isang mananampalataya na ang ating pananampalataya manghihina, sasablay, pero ang isang bagay na mapanghahawakan natin, anuman ang mangyari sa buhay natin bilang Kristiyano, maging sa ating paniniwala, pasukin man ng doubt ang ating kalooban at ang ating damdamin, always remember that God will always be faithful. He will always be the same. Hindi magbabago ang ating pong Panginoon. Ito po ang pinaka-central theme ng ating pong kapitulo na binasa. Bagaman ang binasa po natin unang 2 talata, unang 3 talata, pero ang magiging pag-aaral po natin is the whole chapter itself. At magbibigay lang po tayo ng konting background patungkol po sa Psalm chapter 73. Ang writer po ng Psalm chapter 73, doon po sa may mga banal na kasulatan, makikita po natin may title sa ilalim, A Psalm of Asaph. Okay? Sino po ba si Asaph? Si Asaph, mga kaibigan, ay isa po sa mga masasabi po nating chief musicians. One of the chief musicians na inappoint po ni King David. Na aawit every time na sila ay sasamba, every time na sila ay magpupuri sa ating Panginoon. Isa po siya sa mga chief musicians. Yan po ay makikita po natin sa 1 Chronicles chapter 16 verses 4 to 7. Makikita po natin ang pangalan ni Asaph dyan. At hindi lamang po siya isang musician, but Asaph was also a seer or a prophet. Propeta rin po si Asaph. Makikita na naman po natin yan na binanggit po ang kanyang pangalan sa 2 Chronicles chapter 29 verse number 30. Ibig pong sabihin, mga kaibigan, ang kanyang mga awit na nilikha o na-compose
ay naglalaman ng spiritual insight. Okay? Nagbibigay po ng spiritual insight at hindi lang po basta music, hindi lang po basta artistic, mga kaibigang expression sa pamagitan ng musika, kundi ito po ay nagbibigay mga kaibigan ng, yun nga po, ng tinatawag po nating spiritual insight. Kasi not only was Asaph a musician, but he was also a prophet, a seer. Kung titingnan po natin, mga kaibigan, ang Psalm chapter 73, simula po sa verse chapter 73, hanggang Psalm chapter 83, makikita po natin na ito po ay collection. Magkakasama po ito, 73 to 83. Lahat ng mga Psalms na makikita po natin magkakasunod dyan, iyan po ay collection, mga kaibigan, na kung tawagin ay the Psalms of Asaph. So siya po ang writer ng Psalm chapter 73 hanggang Psalm chapter 83. Ito pong particular na Psalm, particularly in Psalm chapter 73, ay nagre-reflect o nagpapakita ng struggles na pinagdadaanan ng mga mananampalataya ng Diyos. Ano po? Patungkol po sa justice at sa kondisyon na pinagdadaanan ng mga Israelita. Ito po'y magandang pakita at aral na ang buhay ng mananampalataya, bagaman naniniwala tayo na ang Diyos ay kasama natin at hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon, pero ang reality, yung expectation natin, hindi po tayo namumuhay ng perfect life dito sa lupang ito. So hindi ibig sabing nagtatapat tayo, hindi dahil ibig sabing mahal natin ng Diyos at mahal tayo ng Diyos. Ang lahat na magaganap sa buhay natin, laging okay. Hindi ganun lagi. Ito po yung isang sitwasyon dito sa pagkakataong ito. Si Asaph, kung babasahin po natin at pag-aaralan natin, ito po ay pag-express, mga kaibigan, ng deep struggle na pinagdadaanan ng mananampalataya ng Diyos patungkol sa hustisya ng Diyos at patungkol sa kalalagayan ng kanyang mga hinirang. Okay? At dito po sa Psalm chapter 73, pag binasa po natin, walang specific event na tinukoy. Kasi may mga Psalms na tinutukoy po yung specific events sa history ng mga Israelita, pero ang Psalm chapter 73 ay wala pong specific event na tinukoy kung ano yung particular, pero makikita po natin na ito pong Psalm na ito ay nagpapakita sa sitwasyon na kung saan ang mga masasamang tao were prospering. The wicked people were prospering. Tayo po ba dumadating sa pagtatanong na gano'n? Yung mga, bakit gano'n? Ang sasama nitong mga taong ito, ba't sila ang umuulad? Di ba? Bakit nagpapatuloy sila? The same ang damdamin nitong si Asaph nung isinulat po niya ito. Kaya nga po ito po ay pagpapakita ng struggle, mga kaibigan, na pinagdadaanan maging ng mga matatapat na mga mananampalataya kasi tao po tayo eh. Di po ba? At ito po yung sitwasyon. During the time of Asaph, nung isinusulat po niya to, very clear, na kapansin-pansin mga kaibigan yung pag-angat at pag-prosper ng mga taong masasama. Okay? At yung paghihirap naman ng mga righteous people. Bakit ganon? Akala ko ba ang Panginoon ay Diyos ng hustisya? Bakit yung mga masasamang tao, yun yung nabubuhay ng maayos, samantalang yung mga matatapat at mananampalataya sa Diyos, sila ang naaapektuhan ng paghihirap. Pero makikita rin naman natin dito po sa Psalm chapter 73, ang mga faithful na mga mananampalataya. Sa ganung mga sitwasyon lumalabas at naipapakita na mga tunay na mananampalataya o nagtitiwala sa Diyos yung kanilang katapatan at pagkilala, mga kaibigan, sa kabutihan at sa hustisya ng ating Panginoon. May mga pagkakataon kung tayo ang mag-iisip, magiging base sa ating nakikita, parang tulog yata ang Diyos. Parang hindi yata totoo ang Diyos. Bakit hindi ba nakikita ng Panginoon ang nangyayari? Pero ang mga mananampalataya na totoo nagtitiwala sa Diyos, sa ganito mga sitwasyon, mas lalong lumalabas at mas lalong napapatunayan ng kanilang pananampalataya at pagkilala sa kabutihan ng ating Panginoon. Kaya ito pong Psalm chapter 73, makikita po natin, ay kwento po ng isang pananampalataya na nagkaroon ng doubt, sinubok, but in the end was restored. Restored faith.
Bakit? Sapagkat hindi nagbabago. God is faithful. Kahit na anong mangyari, kahit na anong mapansin natin, kahit na anong sabihin sa atin ng ating nararamdaman, kahit ano yung makita ng ating mga mata at sabihin natin hindi tama, pero ang Panginoon, ating mga kaibigan, mananatiling tapat. Ito po ang tema ng Psalm chapter 73. Tatlong puntos po ang ating pag-aaralan ngayon. 3 things. Number 1, pinakita po sa atin in verses 1 to 14. Medyo mahaba po yung mga talata, pero tignan po natin yung pong perplexity of the believers. The perplexity of the righteous. Yung mga mananampalataya, yung pinagdadaan ng problema, pagtatanong, kalituhan, di po ba, ng mga mananampalataya. Palagay ko po, kapag binasa po natin to ng mabuti, makaka-relate tayo. Kasi ito yung reality, hindi lang nung panahon nila, kundi maging sa panahon po natin. Tingnan po ninyo ang sabi in verse number 1. Tingnan po ninyo, truly God is good to Israel. Totoo naman ang Diyos ay mabuti sa Israel. Ang Diyos mabuti sa mga anak ng Diyos, di ba? Amen. Meron ba magsasabi sa atin na ang Diyos naging masama sa kanyang mga anak? Walang magsasabi ng ganon. Ang sabi in verse number 2, even to such as are of a clean heart. But as for me, patotoo po niya, ito yung pinagdadaanan niya. Di po ba? Anong sabi niya? My feet were almost gone. Ano yung ibig sabihin? Hindi muntik na siyang maputulan ng paa. Ibig sabihin, muntik na siya, mga kaibigang, hindi makatayo. Bakit hindi siya makatayo? Dahil po sa mga observation, dahil sa nararamdaman, dahil mga kaibigan, sa maraming katanungan na lumalabas sa kanyang isip, na pumapasok sa kanyang isip patungkol sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Tingnan po niyo sabi, for I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Ito na po yun. Di po ba? Bigla siya nagtanong, Panginoon, nakala ko ba? Di po ba? Katulad ng binanggit natin kanina. Bakit kung sino yung masasama, ito yung nagpo-prosper? Bakit? Lalong-lalo na kapag dumadaan sa sitwasyon na alam mong mali ang ginagawa ng iba, samantalang ikaw gumagawa ka ng tama at ng matuwid, pero ang naghihirap, ikaw. Normal na pinagdadaanan natin bilang mga mananampalataya. Di po ba? Nagiging dahilan para ang dyablo maghasik ng pagtatanong sa isipan natin, totoo ba ang Diyos? Di ba? Totoo ba may Diyos? Totoo ba ang kanyang mga salita? Bakit ganito ang nangyayari? Verse number 4, for there are no bands in their death, but their strength is fair. Ba't ganun? Parang hahaba pa ng buhay nila, Panginoon. Sino yung masasama? Kaya mukhang tama yata yung kasabihan ng masamang damo, matagal mamatay. Ganun ang nararamdaman niya eh. Ba't ganun? Sila pa yung mahaba ang buhay. Neither are they plagued like other men. Daming mga tao mabubuti, pero ba't sila ang dumaraan sa hirap? Therefore, pride compasseth them about as a chain. Kaya lalo silang yumabang, akala nila walang Diyos. Violence covereth them as a garment. Their eyes stand out with fatness. They have more than heart could wish. Sobra-sobra, Panginoon. Sobra-sobra. They are corrupt and speak wickedly concerning oppression. They speak loftily. They set their mouth against the heavens. Hindi naniniwala sa Diyos. Diba? And their tongue walketh through the earth. Therefore his people return hither, and waters of a full cup are wrung out to them. And they say, how doth God know? Paano nalalaman ng Diyos? Is there knowledge in the Most High? Wala namang Diyos eh. Paano malalaman nila? Kung totoong may Diyos, bakit nangyayari ito? Ba't ko nagagawa yung mga bagay na ginagawa ko? Di po ba? Verse number 12, behold, these are the ungodly. Ito yung masasamang tao. Ito yung mga wicked people who prosper in the world. They increase in riches. Ito yung masasamang tao, Panginoon. Bakit ganon? Ang buhay ba ng maayos ng mga mananampalataya at matatapat sa iyo sa langit lang at dito sa lupa, puro ka miserablihan, Panginoon. Nasaan ka, Panginoon? Yun yung struggle eh. Nakarelate ho ba kayo?
Hindi man katulad siguro ng pinagdadaanan at lumalabas sa isip at pinagdadaanan ni Asaph during that time, pero meron ba tayong mga pinagdadaanan sa buhay na marahil iniisip natin, Panginoon, ba't ganun? Ba't ganun? Unfair. Nasaan ang hustisya, Panginoon? Sabi pa diyan, verily I have cleansed my heart in vain and washed my hands in innocency. For all day long have I been plagued and chastened every morning, all day. Walang ibang naisip at walang ibang nananahan sa damdamin at isip ni Asaph kung hindi yon. Struggle. Nagkakaroon ng pagtatanong, ng, alam niyo, ng kalituhan. The perplexity of the righteous. Bakit nagpo-prosper ang mga taong masasama? Yan ang perplexity ng mga mananampalataya. Isang bagay na pinatutunayan sa atin na hindi ibig sabihin may mga bagay na hindi natin maintindihan ng Diyos, wala na. Yung magtanong tayo, yung dumating tayo, mga kaibigan, sa pagtatanong, Panginoon, bakit? Hindi po masama yun bilang tao. Pero nawa itong chapter na ito, itong pinag-aaralan natin ito ay makatulong para hindi tayo matalo ng kaaway. Kung magsisimula man tayo sa tanong, huwag tayong magtatapos sa pagdududa. Kasi kahit na anong sitwasyon na po pwedeng pagdaanan natin, we should always remember that God is always faithful. The perplexity of the righteous. Marami pong dumadaan sa ganon. Amen? Ang kagandahan lang hindi nagtatapos sa ganon. So ipinapakita sa atin dito yung reality ng buhay. Kung dumadaan tayo dyan, okay lang, sabihin, normal bilang tao, pero I hope and pray na kung may ganyan tayong kaisipan at damdamin, huwag tayong manatili dyan. Kasi hindi po mga kaibigan nagtapos sa pagtatanong si Asaph. But secondly, ang makikita po natin dito, the perspective from the sanctuary. Hindi lamang yung perplexity, but the perspective from the sanctuary. Napakahalaga po nito. Lahat tayo dadaan tayo sa pagtatanong. Regardless kung ano man yung tanong, hindi ko po alam kung ano yung pinagdadaanan natin. Pero gusto kong sabihin, kung meron tayong tanong, ang kailangan natin sagot. Amen? Kung meron tayong pagdududa, ang kailangan natin yung affirmation. Amen? At hindi natin makukuha ang sagot sa pamamagitan ng sarili natin. Tayo na nga nagtatanong, tayo pa ang sasagot. Magulo na nga tayo pa ang mag-aayos ng kaguluhan. Imposible. Pinakita po sa atin ni Asaph dito na dumating ang pagtatanong sa kanya bilang isang tao, pero binigyan din niya tayo ng isang magandang payo. Ano pong sabi mga kaibigan ng talata? Basahin po natin verses 15 to 20. Ito na po, pagkatapos ng lahat ng kanyang mga pagtatanong, lahat ng kanyang mga pagdududa, di po ba? Lahat ng kanyang naramdaman at naisip. Pero tignan po ninyo, ang isang mananampalataya hindi magtatapos sa problema. Ang isang mananampalataya na may problema, hahanap ng solusyon sa problema. Hindi matatapos sa pagtatanong, kundi hahanapin yung sagot sa ating mga tanong dahil may sagot sa ating tanong. At anong kanyang ginawa in verse number 15? If I say I will speak thus, behold, I should offend against the generation of thy children. When I thought to know this, it was too painful for me. Tingnan po niyo, sabi in verse number 17. Anong sabi in verse number 17? Very significant. Ito yung susi eh. Anong sabi mga kaibigan? Until I went into the sanctuary of God. Lahat ng iyong pagtatanong Amen? Karoon na siya ng doubt. Pinapasok na mga kaibigan ng pag-aalinlangan ng kanyang isip sa mga na-oobserbahan niya, sa nakikita niya, sa nararamdaman niya, pero sabi niya, hindi matatapos ganito dahil alam kong may kasagutan. At ang sabi ng banal na kasulatan, nakita niya ang kasagutan nung siya ay pumunta sa sanktuaryo ng ating Panginoon.
Ano yung sanctuaryo? Nung unang panahon yung sanctuary, mga kaibigan, ito po yung tabernakulo nung unang panahon kasi hindi pa gawa ang templo eh. Di po ba? Pumunta siya doon para ano po mag-pray. Ngayon, ano po yung sanctuary po? Pwedeng tumutukoy sa simbahan. Amen? Pero ang tinutukoy po dito na sanctuary is the presence of God. Kasi hindi po pwede, hindi po ba, na mag-aantay ka ng linggo hanggang makapunta ka sa simbahan. Kundi everyday, kung meron tayo mga katanungan, kapag tayo ay lalapit at papasok sa presensya ng ating Panginoon, ang sinasabi ng banal na kasulatan, mauunawaan natin sapagkat ang Panginoon hindi po pwedeng hindi tutugon at hindi mangungusap sa buhay ng mga mananampalataya. Anong sabi diyan, verse number 17? Until I went into the sanctuary of God, then understood I their end. Kasi ba't mo sasagutin na hindi mo alam eh. Pero kapag tayo lumapit sa Diyos na may mababang puso, when we truly seek the will of God, hindi po pwede na hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos. Naunawaan niya na hindi pa naman tapos ang Diyos eh. Naunawaan niya, hindi yung simula ng masasama, kundi naintindihan niya na may kawakasan ang lahat ng masasama. Ang sabi diyan, surely, verse number 18, thou didst set them in slippery places. Huwag kaming galala, madudulas yan. Ang dami na hong ganyan, amen? Kala natin, bandang huli nadulas din. Diba? Hindi literal. Pero pag sinabing nadulas, mga kaibigan, magkakaroon ng problema yan. Yung akala nila na untouchable sila, akala nilang nasa kapangyarihan sila, darating ang pagkakataon, mawawala sa kapangyarihan. Kasi ang tunay na kapangyarihan nasa sa Diyos lang. Ano pang sabi ng talata? Thou castest them down into destruction. How are they brought into desolation as in a moment? Biglaan. Pastor, ba't hanggang ngayon? Hindi, sa panahon ng Diyos. May purpose ang Diyos. Tinuturuan tayo magtiwala sa Diyos. At ipagtiwala natin na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Matuto tayong mag-antay. Matuto tayong magtiis. At sa ating pag-aantay at sa ating pagtitiis, magtiwala tayo mga kaibigan na ang Panginoon kahit kailan hindi po pwedeng hindi magpapahayag ng kanyang kapangyarihan. How are they brought into desolation as in a moment they are utterly consumed with terrors? As a dream when one awaketh, so, O Lord, when thou awakest, thou shalt despise their image. Yung sinabi po dyan na when thou awakest, hindi po ibig sabihin ang Panginoong Diyos ay natutulog. Ibig sabihin lang po ng mga kaibigan, kapag ang Panginoon ay gumawa na, kapag ito na yung takdang panahon na ang Diyos ayon sa kanyang layunin, ay itinakda na. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi po ibig sabihin nakatulog ang Diyos. Pag nag-alarm ang clock ng langit, magigising. Hindi po yun. Ha? Tandaan po natin, ito po ay awit. Pag sinabing awit, di ba tayo, pag kumakatha tayo ng mga awit, di ba? Susungkitin ko ang langit. Di ba? Ba't ba langit? Susungkitin ko ang bituin. Di ba? Para ipakita ang pagmamahal. Hindi man literal yun. Pero sinasabi yun, para ipakita natin mga kaibigan, parang ganun din. Tandaan natin, di po ba, may figures of speech na ginagamit. Lalong-lalo na dito po sa Book of Psalms kasi ano po ito awit ito Okay? So yun po yung sinasabi po ng talata, mga kapatid, the perspective from the sanctuary. Napakahalaga. Sa lahat ng po pwede nating maging mga katanungan, sa lahat ng po pwedeng gamitin ng kaaway para maghasik ng pagdududa, kung merong higit na makapagbibigay ng kasagutan at liwanag, hindi ibang tao, hindi tayo, kung hindi ang ating Panginoon. Anong kailangan natin gawin? Lumapit tayo sa Diyos. Amen? Manalangin tayo sa Diyos. Pwede tayong lumapit sa Diyos, mga kaibigan, dala ang ating mga katanungan at huwag tayo mag-alala. Ang pangako ng Panginoon, seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you.
Amen? Pwede tayong lumapit sa Diyos. Hindi masamang lumapit na may pagtatanong. Ang masama, puro tayo tanong. Pero ayaw natin pakinggan yung sagot ng ating Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga po mga kaibigan ng paglapit sa Diyos. Sanctuary until I went into the presence of God. Kaya, sa buhay natin, marami tayong problema. Nakakalungkot, marami mga mananampalataya kapag may problema tsaka hindi umattend ng church. How many times na tinuruan tayo ng Panginoon, ang dami nating problema, ang daming kabigatan natin, amen? Pero nung tayo ay nagpunta sa presensya ng Panginoon to worship the Lord after the service, hindi mo alam ating mga kaibigan, doon ka pala kakatagpuin ang ating Panginoong Diyos. Yung mabigat na kalooban, karoon ng kagaanan. Yung maraming katanungan, nagkaroon ng tiyak na kasagutan. The perspective from the sanctuary. Nagbabago ang nakikita natin, magbabago ang nararamdaman natin kahit na ganong kabigat kapag tayo ay lumapit sa presensya ng ating Panginoon. Seek God. Seek God. Lapit tayo sa Diyos. Manalangin tayo sa Diyos. Dumulog tayo sa ating Panginoong Diyos. Number 3 and the last, hindi lang mo po ipinakita yung perplexity of the righteous, the perspective from the sanctuary. Number 3 and the last, the priority of relationship. The priority of relationship. Yung pinapakita po dito yung kahalagahan ng relasyon natin sa Diyos. Iyon yung punot dulo eh. Yun yung tunay na magbibigay ng kaliwanagan at kagaanan at ng comfort sa puso natin sa anumang po pwedeng maging katanungan natin sa ating Panginoon. Makikita po natin yan in verses 21 to 28. Tignan po ninyo. Ito po yung huling bahagi ng talata o ng chapter. Ang sabi po in verse number 21, "Thus my heart was grieved. I was pricked in my reins. So foolish was I and ignorant." Kinilala niya, napakamangmang ko, ba't ako nag-isip ng ganon? I was as a beast before thee. Nevertheless, I am continually with thee. Kita po ninyo yun? I am continually with thee. Thou hast holden me by my right hand. Hindi mo ako iniwanan, Panginoon. Kahit nandun yung aking pagtatanong, kahit dumating sa pagkakataon ako'y nagduda, kahit dumating sa pagkakataon, ang dami kong mga reklamo sa buhay. Pero Lord, maraming salamat kasi hindi mo ko iniwanan. At yan po ang katotohanan sa buhay ng bawat sa atin. How many times sa buhay natin na tayo nagtanong? How many times na tayo ay nag-falter and yet ang Diyos na natiling kasama natin at hindi tayo pinabayaan? Ganong kabuti ang Diyos. Verse number 24, "Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. Whom have I in heaven but thee? And there is none upon earth that I desire beside thee." Alala ko tuloy itong talata na to. Isa po ito sa mga talata nung binata po ako. Ang paraan po ng pandiligaw dati, hindi lang yung magsasabi ka ng I love you. Para mas maging spiritual ang dating mo, magko-quote ka ng mga talata. Ito po isa sa mga kinote kong talata para kay Sister Joner. Bagaman maling paraan dahil pero ang gandang talata ganun nung una di ba? Naalala ko tuloy itong talata na naalala mo ba ito? Whom have I in heaven but thee? Wow! Biblikal na biblikal. Sino? Di mo ma? And there is none upon earth that I desire beside thee. Kaya palagay ko, nahulog siya sa akin dahil dun. Dahil biblikal ang paraan ng panliligaw. Pero wag na po ninyong gagawin yun kasi mali. Wrong context. Naalala ko lang,
Sabi pa ng talata, my flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart. Amen? And my portion forever. For lo, they that are far from thee shall perish. Thou hast destroyed all them that go warring from thee. But it is good for me to draw near to God. Ang pinakamabuti pa rin is not to go far from God, but draw near to God. I have put my trust in the Lord, that I may declare all thy works. The priority of relationship. Ang nais ng Panginoon sa buhay natin, sa lahat ng mga bagay na ito, kung ano man yung mapinagdadaanan natin, ang layunin ng diablo, tatandaan natin, kapag meron tayong pinagdadaanan sa buhay, mga bagay na hindi kaaya-aya, lagi merong bahagi na nais na i-accomplish ang Diyos. But always remember, be on guard. Kaya nga ang sabi ng Bible, be sober, be vigilant. Because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Laging ang diablo ganun. Pag may gagawin ng Diyos sa buhay natin, kapag may ituturo sa atin ng Panginoon, kapag may patutunayan sa atin ng Diyos, ang diablo laging nakaabang. Sisingit yan. Kukuhanin ng atensyon natin para maghasik ng hindi magandang kaisipan at damdamin sa damdamin natin para ilayo tayo sa kalooban ng Diyos. Pero wag natin kakalimutan, napakaganda ng aral ng talata, na anuman ang pagdadaanan natin sa buhay natin, mga kaibigan, ang layunin ng Panginoon hindi para manatili at magdwell ang doubt sa isipan natin. Hindi magdwell, mga kaibigan, ang anumang pangit na pakiramdam sa kalooban at isipan natin, kung hindi para mas maramdaman natin ang presensya ng Diyos sa atin, para maramdaman at patunayan niya sa atin kung gaano niya tayo kamahal, at kung sino siya talaga sa ating mga buhay. Ang kailangan lang, every time na dadaan tayo sa ganon, lapit tayo sa Diyos. Huwag palayo sa Diyos. Huwag palayo sa Diyos. May mga bagay na hindi maiintindihan ng mga anak sa ginagawa ng mga magulang. Pero magtiwala lang tayo, at tulad ng pagtitiwala natin sa mga, nanay ko yan, tatay ko yan eh. Hindi mag-isip ng masama sa akin ng nanay at hindi ko man maintindihan kung ano yung kanilang ginagawa. But I'm sure lahat ng kanilang gagawin para sa akin. The same is true pagdating sa relasyon natin sa Diyos. Mahal tayo ng Panginoon at wala siyang iisipin at wala siyang pahihintulutan at papayagang pagdaanan ng bawat kanyang mga anak na wala siyang magandang plano at layunin na gagawin para sa ating ikabubuti. Let us prioritize our relationship with God. Lord, mahal mo ko. Lord, anak mo ko. Lord, alam ko, hindi mo ko pababayaan. Ang sabi nga ng banal na kasulatan natin, mga kaibigan, Romans chapter 8, verse number 32. Anong sabi ng banal na kasulatan? Romans 8, verse number 32. Ang sabi ng talata, but He that spared not his own son, but delivered him up for us all. Ano sabi ng talata? How shall he not with him also freely give us all things? Ibinigay nga niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Anong bagay na hindi niya kayang ibigay sa atin? Isa lang gusto sabihin, in times, during sa mga panahon ng pagdududa at paggawa at pagkilos ng kaaway sa isip at kalooban natin, lagi nating aalalahaning mahal ako ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Hindi man natin makita ang kanyang kamay, pero magtiwala tayo na ang kamay ng Diyos nasa lahat ng nangyayari sa buhay natin. At kailangan lang natin, mga kaibigan, ay kilalanin at pagtiwalaan natin na ang Diyos hindi kailanman nagkakamali. When faith falters, God is faithful. Meron ba tayong mga katanungan? Meron ba tayong mga pinagdadaanan sa buhay na nagiging dahilan para tayo po ay
lagyan ng doubt, lungkot, pagtatanong, patungkol sa pag-ibig, kakayanan, at pangako ng Diyos. Always remember that God is faithful. God is faithful. Kung meron po tayong mga katanungan sa ating mga sarili, mga pangyayari sa buhay natin, gusto ko sabihin sa atin, normal po yun. Hindi po kasalanan na magkaroon ng katanungan, hindi kasalanan na hindi mo naiintindihan, marahil ang nangyayari sa buhay, hindi kasalanan yun. Amen? Ang kasalanan, magdwedwel tayo doon. Ang kasalanan at nagiging mali kapag hinayaan natin na yung pagtatanong at inihahasik ng dyablo sa kalooban at damdamin natin, pananatilihin natin at hahayaan nating ma-overwhelm tayo na magiging dahilan para ang Diyos kalimutan natin. Para pag-isipan natin ang hindi mabuti ang Diyos na walang ibang inisip kung hindi yung ikabubuti ng bawat isa sa atin. When our faith falters, always remember, God is always faithful. Tumayo po tayong lahat. Let us pray. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa blessing na ngayong pong gabing ito, hindi lang kami nagkaroon ng pagkakataong manalangin, kundi ngayong pong gabing ito, Panginoon, nagkaroon kami ng opportunity para makarinig ng iyong mga salita. Panginoon, matanggap ng bawat isa sa amin at kilalanin namin, Lord, na ang buhay, kahit mga mananampalataya, kahit nagtatapat, Panginoon, sa iyo, ay hindi kailanman magiging perpekto dito sa lupa. May mga bagay, Lord, na hindi namin kayang unawain, sapagkat ang paraan mo ay hindi namin paraan, ang isip mo ay hindi po namin isip. Pero matanggap namin, Lord, na hindi man namin maintindihan, hindi man namin makita, pero Panginoon, kilalanin namin na kahit kailan hindi ka nagkakamali. Alam mo, Lord, ang mabuti. Ikaw ang Diyos ng hustisya at may plano at paraan at panahon ka sa lahat ng bagay. Lord, turuan mo po kami magtiwala, turuan mo kami magintay, tuturuan mo po kaming kilalanin, Lord, ang iyong kalooban sa buhay ng bawat isa. Pang-usapan mo po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin. Ano man yung mga katanungan, meron mang kaming mga pinagdadaanan, hindi man katulad ng pagtatanong at sitwasyon ni Asaph, pero marahil meron po kami mga sitwasyon sa buhay na nararamdaman, nakikita, napapansin, Panginoon, na marahil ginagamit at kinakasangkapan ng kaaway para maghasik ang dyablo ng hindi magandang pakiramdam. Ngayong oras na ito, tulungan mo po na lumapit kami sa iyong presensya sapagkat ikaw ang magbibigay ng sagot. At Lord, bigyan namin, Lord, ng pagpapahalaga ang relasyon namin sa iyo. Ikaw po ay hindi lang namin tagapaglikha. Ama ka namin, Panginoon, anak mo po kami. Binigyan mo kami ng karapatang maging anak mo. At ito po, Panginoon, ay bigyan namin ng pagpapahalaga at maging dahilan para kami, Lord, ay patuloy na lumapit, magtiwala sa aming Ama na nasa langit na pinakamakapangyarihan sa lahat. At kahit kailan ang lahat ng iyong ginawa bilang aming amay, lagi sa aming ikabubuti. Katagpuin mo po kami, turuan mo po kami, tulungan mo po kami. Itinataas ka namin, Lord, sa aming pong kalagitnaan. Habang tayo po ay nananalangin, kung kayo po ay kinausap ng Panginoon, kung meron po tayong mga kabigatan sa ating mga puso, marahil katanungan, hindi ko po alam, ngayong pong gabing ito yung tamang panahon for us to come before the Lord. Ilapit natin sa Diyos yung mga tanong natin, yung kabigatan na meron tayo. Ano man yung nararamdaman natin at nasa kalooban natin, ito yung tamang panahon na lumapit tayo sa Diyos at ibigay natin sa Kanya at hayaan natin na ang presensya ng Panginoon, ang siyang mangusap, ang siyang magbigay ng sagot, ang siyang magpaliwanag ng ating mga isip. Ngayon pong oras na ito, kung kayo kinausap ng Diyos, lapit po tayo sa Panginoon at makipag-usap po tayo sa Kanya. God bless you. God bless you.
Manalangin po tayo. Maraming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa iyong salita, sa iyong presensya. Salamat po, Panginoon, sapagkat maaari kaming magtiwala sa aming Diyos na makapangyarihan, hindi lang makapangyarihan, kundi mapagmahal na Panginoon. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang mga bagay na hindi namin nakikita, lahat ng ito, alam mo na at may mabuting plano ka. Bigyan mo po ng comfort ang puso ng bawat sa amin. Kung meron mang Panginoon sa aming kalagitnaan ngayong pong oras na ito, na meron po Panginoon mga pagtatanong, mga hindi maunawaan na nangyayari sa kanilang paligid, sa kanilang personal na buhay. Panginoon, ang presensya mo, ang Holy Spirit, Panginoon, na nagbibigay ng comfort at ng kapayapaan at ng kasagutan sa aming mga tanong ang sumaaming lahat. At palitan mo po, Panginoon, ang kapayapaan ng aming mga puso. Patuloy namin, Lord, na gawain ang iyong kalooban. Patuloy namin, Lord, sundin ang iyong plano. At patuloy, Panginoon, maganap sa buhay namin ang iyong nais. Sa ipunay pinagtitiwala ang lahat ng ito. Salamat po sa gabing ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus at tagapagligtas. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Balik po tayo sa ating mga upuan. Awitin po natin. Alam kong may magagawa ang Diyos prayerfully.